Ng mga sumunod na araw, ay hindi inaasahan ni Francesca na sasamahan siya ni David sa pagbabantay kay Aning. Hindi na siya nakatiis at nagtanong sa binata, bakit mo ginagawa ito? Wala akong makitang dahilan para bumait ka na sa akin. Simple lang ang sagot. Bilang pagtanong ko ng utang na loob sa taong naging daan, kung bakit ako, nasa nalalagyan ko ngayon. Tumingin siya sa malayo at hindi na nakapagsalita pa. Nangilid ang kanyang luha nang maalaala ang kanyang ama. Hindi niya alam, pinagmamasdan pala siya ni David. Bakit pumayag kang abutin mo ang ganyang kaapihan? Anang ka ng Senyor Regalado? Balungkot na napatingin siya kay David. Hindi ko alam kung paano kitang sasagutin. Naiisip kong parusa siguro itong inaabot ko dahil sinaktan ko ang kalooban ng papa ko at sa ginawa kong pang-aapi sa ibang tao. Halimbawa ikaw. Kumunot ang noo ni David. Ikaw ba talaga iyan, Francesca? Mapaklang umiti si Francesca. Mahirap bang tanggapin na pwede rin magbago ang isang matapobring katulad ko? Hindi. Pero napakahirap paniwalaan. Hindi ko rin mapaniwalaan na magagawa mo akong tulungan. Kayo may kasalanan ako sa iyo noon. Huwag mo sabihin na wala nang inis mo sa akin. Nagkakamali ka. Sa tuwing maalaala ko ang masasakit na salitang binitawan mo sa akin noon, ay tila gustong kumulo ng dugo ko sa sobrang pangahamak na inabot ko sa iyo. Kaya lang, kapag nalaala ko ang kabaitan ng Senyor Regalado, ay nalulusaw ang aking hinanakit sa iyo na matagal ko nang kinikimkim sa puso ko. Wala akong kamali-malay na may tao palang galit na galit sa akin. Hindi galit ang tamang term doon. Hinanakit, sama ng loob. Siguro ay natutuwa ka ngayon sa inaabot ko. Mahirap ako sa palubi. Walang malapitan para mahinga ng tulong. Bakit hindi mo subukang humingi ng tulong? Umiling siya. Lumaglag ang mga luhang kanina pa pinipigil. Kanino ako hihingi ng tulong? Gayong napaikot ang lahat ni Gloria ang mga tauhan ng papa ko sa mga nangyaring kasawian ng buhay ko. Parang gusto kong magalit sa buong mundo. Magwala. Pagmumurahin ang lahat ng mga taong tumapak sa karapatan ko. Pero parang takot akong gawin. Mahirap pala ang nag-iisa at walang karamay. Pinahadyan ng kami ang mga luhang bumasa sa kanyang pisngi. Magalit man ako at paulan na nakatakot-takot ang mura mag-iinang iyon ay hindi makakatulong sa akin. It will only aggravate the situation at maaaring humantong pa kami sa mas violenteng enkwentro. Ang tingin ko nga sa kanila, nakahanda silang pumatay. Huwag lang mawala ang kayamanang kinamkam nila sa akin. Huwag mong isip na nag-iisa ka na lang. Meron pa ba akong pwedeng pagkatiwalaan? Diretsyon tumingin siya kay David. Meron. Ako. Napangisi siya. Ano magagawa mong tulong sa akin, David? Ang kalabanan ng madrasa ko at si Attorney Mendez, nakasalukuyan nagpapasasa sa kayamanan ng papa ko. Pigilangin ang hinintay niya ang kasagutan ni David. Inaasahan niyang alokansin nito ng legal assistance, subalit nabigo siya. Pwede naman niyang kalabanin ng mga sakim na iyon eh. Kabilang siya sa kanila. Mabigat ang dibdib at tumayo siya. Buhat sa kinuupo ang bato para iwanan si David. Subalit nahawakan ng lalaki ang kanyang kamay. Pwede rin naman siguro maging magkaibigan ang dating magkaaway. Hindi ba? Anong lalaki? Matagal niyang inalok ang katotohanan sa mukha nito. Kinapa niya ang sarili kung dapat pa ba siya magtiwala o hindi sa inaalok nitong friendship. I have no choice. Wala naman akong ibang kakampi eh. Matipid ang initian niya ang binata. Bakit ang hindi? Labis na nagtataka ang magkapatid ng Hilda at Gina kung bakit mukhang masaya pa si Francesca kapag umuwi galing sa paglalabas sa sapa at mukhang hindi na siya nagreklamo kahit anong dami ng damit ang palabhan ng mag-iina. Saan kumukuha ng resistensya ang babaeng iyan? Inis sa tanong ni Hilda. Iyon na nga rin ang itinatanong ko sa aking sarili eh. Nakita kong sugat-sugat ang kanyang kamay. Pero ang tibay, nakapaglalaba pa rin. Nagdududa na ako, mama. Sa palagay ko, ay may ibang naglalaba para sa babaeng iyan. Bakit hindi ninyo subukan? At kapag nahuli ninyo, ay lublob ninyo ang mukha sa sapa? Oo nga, ako mismo ang magungud sa kanya kapag nagkataon. Dinig ko, Aling Patring.
Susundan nila si Senyorita Francesca bukas sa paglalaban nito at kapag nalaman nilang may tumutulong sa kanya, ay malilintikan ng senyorita. Lingid sa kaalaman ng Francesca, ay nagpupulong-pulong ang mayordoma at iba pang mga katulong sa bahay sa may dirty kitchen habang ang ilan ay nakalookout sa salas kung saan na nagkakatipon-tipon na mag-iina. Kailangan may paalam ito kay David. Paano Aling Patring? Wala tayong pagkakataon para matawagan siya ngayon at bigyan ng babala na huwag papuntahin sa sapa ang kanyang helper. Malaking disgrasya kapag nagkataon. May isip tayo ng paraan kung paano natin makakausap si naudlot ang sasabihin ni Aling Patring na makarinig na pagrevolusyon ng makina ng isang sasakyan sa labas. Sabay-sabay na napasilip ang mga katulong at para mga nabunutan ng tinik na makita, umibi si David sa kotse nito. Hay, salamat sa Diyos. Sapo ang dibdib na bulala sa Aling Patring. May bitbit na bouquet si David nang pumasok at agunahan sumalubong sina Gina at Hilda. Good evening, David. Napadalaw ka. Excited na bati ni Gina. Gabing-gabi na ang dalaw mo Pansin naman ni Hilda. Akala ko ay mga tulog na kayo. Wala yung sagot ni David. Talagang inaabot kami na midnight bago makatulog, David. Alam mo na, nagbabaka sakali na dalawin mo kami ulit. Ang tagal mo na kasing hindi napapasyal dito sa amin Ngumiti lang si David. Napansin ng dalawa na naglilikot ang mga mata nito at wari ay may hinahanap. Hinahanap mo ba ang mama ko? Nasa CR lang sandali. Palabas na iyon. David, iho, tuloy. Malakas sa tawag ni Gloria nang makita si David na nakatayo sa may pintuan. Nagkatingin na ng mga nanunubok ng mga katulong. Naalimpungatan si Francesca na noon ay nakahiga na sa servant's quarter. Hinihila na ito ng antok. Subalit nagising sa tilian na mag-iina. Naku-curious na napalabas ang dalaga at sumilip sa sala. Inabutan na yung napapagitnaan ng dalawang babae si David at napasibangot siyang lalo na nang makita ang hawak na bulaklak ni David. Sino kaya sa dalawang ito ang tinutukoy ni Aning na mahal raw ng lalaking ito? Sandali lang, David, at magpapahanda ako ng late snacks. Narinig niya ang papalipit na si Gloria at mabilis siya nagbalik sa servant's quarter. Kasunod na iba pang mga katulong na hindi niya alam kung bakit parang mga nagmamadaling sumunod sa kanya. Saan kayo nanggaling? Bakit nasa labas yata kayong lahat? Mainit kasi rito. Magsisinungaling ng isa. Matulog na tayo at baka balubugin pa tayo ng impaktang iyan. Anang isa pa. Samantala inatoka si Aling Patring na siya magdulot ng coffee kay David at palihim na isiningit sa kamay ng binata ang isang maliit na papel na nakatupi. Nakuha naman iyon ni David at mabilis na tinago sa bulsa. Pagkainom ng kape, nagpaalam na si David sa mga ito sa labis na pagtataka na mag-iina. Inaawat ito na magkapatid, subalit kahit anong awat ay hindi nagpapigil ang binata. Nagtataka si Francesca kung bakit hindi sumipot sa Aning sa araw na iyon. Napilitan maglaba ulit ang dalaga at habang nagkukusot ng mga damit ay karaming mga hinalang pumapasok sa kanyang isipan. Kunwari pa raw ay magkaibigan na kami. Nakausap lang ang dalawang bruhang iyon ay hindi na ako sinipot rito. Mga yak-yak ng wika sa sarili. Samantala, lingid sa kaalaman ni Francesca ay nakamasid sa kanya mag-iina at napapakamot ng ulo ang mga ito na makita. Nag-iisa si Francesca na naglalabas sa sapa. Saan kaya kumukuha ng lakas ang babaeng iyan, Mama? Baka may sa impakta ang babaeng iyan. Imposible. Nakapagtataka talaga na nakakaya na niya maglabas sa araw-araw nang hindi man lang nagre-reklamo. Kinukutuban ako, Mama. Ano ang kutob mo, Hilda? Mukhang may lihim tayong kalaban sa asyendang ito. Ako rin. Babalik tayo bukas at susubukan natin siyang muli na makaalis sa mag-iina. Saka lumabas sa pinagtataguan sina Aning at David. Dahan-dahan lumapit ang binata sa likuran ni Francesca at pinirangan siya ng mga kamay sa mata. Aning, bulalas ng dalaga. Hindi kami boss sa David. Sinalat ng dalaga ang mga kamay nito. Nasa latiya ang mahahabang mga daliri nito. Nanood rin sa kanyang ilong
ang pamilyar na men's cologne na lagi niyang naaamoy kapag dumarating si David. David, bigla siyang nabuhay ng loob at napalis ang lahat ng kanyang tampong nararamdaman. Huwag kang maingay. Paano sasabay ng binata? Bakit? Baka balikan tayo ng madrasta mo at ang dalawa na yung anak. Naririto sila? Oo, kaya nga, nagtago muna kami ni Aning. Sinusubukan ka nila. Nagtataka sila marahil na hindi ka na nagrereklamo sa paglalaba at nagtataka rin sila kung bakit wala nang sugat ang mga kamay mo. Akala ko pa naman, pinabayaan na ninyo ako. Mangiyak-iyak na yan sabi. Sa buo niyang pagtataka, ay hinagka ng David ang kanyang mga kamay. Napapitlag siya, pero hindi magawang babiin ang mga kamay. Pagkuwehin nila siya nito, patungo sa kinaroroonan ng kabayo. Saan mo ko dadalahin? Ipapasyal muna kita. Wala ka nang napupuntahan, kundi itong sapa. Natatakot ako magala. Baka makita ako ng mga kamag-anak ni Gloria. Huwag kang matakot. May alam akong daan. Hindi nila tayo makikita. At kung makita man nila tayo sa malayo, ay hindi sila maghihinalang ikaw ang angkas ko sa kabayo. At tubili pa rin siya sumama, kahit na nga nakangiti sa kanya si David. Ano kaya ang tunay na nasa kalooban ng lalaking ito? Ano niya sa isip? Wala pa rin siyang ibang choice kung tumanggi man siya. Pinagpapaubayan na lamang niya sa Diyos mangyayari sa kanya sa asyendang ito. Nang abutin niya ang kamay ni David at alalayan siya sa pagsakay ng kabayo, ay may kilabot na gumapang sa kanyang buong katawan. Gayon rin ang sumakay na ito at maramdaman ang dibdib ng lalaki sa kanyang likuran. Pakiwari ng dalaga ay huminto ang paghinga niya, lalo na nang maramdaman ang panunulay ng init na nagbubuhat sa katawan nito. Nang patakbuhin nito ang kabayo, ay napapikit siya. Kahit sa ilang saglit, ay nakalimutan niya ang kabahang dinadanas sa sarili nilang hasyenda. Ito ang bahay mo? Manghang-mangha siya. Napapasok na sila sa isang malawak na bakuran ng isang bagong tayong villa na abot na sa bukana ng hasyenda regalado. Natataniman ng iba't ibang klaseng puno ang paligid ng nasabing villa at ang driveway ay naaadornahan ng iba't ibang uri ng mga flowering plants. Pamilyar sa kanya ang lugar na ito. Dati itong isang vacant lot na napapalibutan ng matataas sa pader. Sumaksak agad sa kanyang isipan ang isang hinala. Habang ginigiya siya ni David, papasok sa loob ng villa, ay lihim siya nagingit-ngit. Gusto niyang isipin, pero ng kanyang ama, ang ipinambili ni David ang bahay at loting ito. Saan naman siya kukuha ng napakalaking pera para makapagpundar siya kaagad ng ganito mga properties? May kabayo pa at kotse. May paghihinalang nasa isip niya. Bumulaga ang isang napakalinis at napakaliwanag sa salas na ang pinakasahig ay yari sa malalaking tiles na maroon ng kulay at in contrast sa pintura ng bahay. Simple furnitures, simple decors, ang simple ng style. Hinangaan niya ang interior design na nasabing villa. What can you say about the place? Maganda. Ideal home ito masasabi for a marrying man. Kaya nga binili ko ito. Ito ang balak kong ihandog sa babaeng pakakasalan ko. That woman must be very lucky. Makahulugang ngumiti si David. Sa isang pinakita ng David, ang iba't ibang bahagi ng 5-bedroom villa, ang kusina, ang dining room, ang dirty kitchen, ang basement, na nagsisilbing library at solitary room dahil naroroon ang lahat ng reading materials ng lalaki. May comfortable sofa bed, video CD, personal television, at personal refrigerator. Dito ako madalas na nag-i-stay. I seldom sleep in my bedroom. Mahal siguro ito 10 million pesos ang kabuuang halaga ng house and lot na ito. Ganon ba siya kayaman kaagad? If it takes him 8 years bago maging abogado, sapat na ba ang 2 taon para makapagpundar siya ng ganito kalaking bahay? Lalo nang tumibay ang kanyang hinala na kasapakat si David na madrasta at mga anak nito sa panuloko sa kanya. Subalit hindi na magawang isatinig ang mga hinala niya. Anong gusto mong inumin? Coffee or juice? Busog ako. Don't bother.
Nagbalik sila sa sala sa taupo sa malambot at sofang naroroon. Para may gusto kang sabihin, una ni David. Huwag kang magagalit, David. But how were you able to raise the money to purchase this house and lot? Natigilan si David. Hindi ka agad nakasagot. Napansin niya, iniiwas nito ang tingin. Alam ko ang iniisip mo, Francesca. Saan nga ba ako kukuha ng 10 milyong piso para ibili sa bahay at lupang ito? Nakakalungkot isipin, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nagbabago ang pagkakakilala mo sa akin bilang isang mapagsamantala at makapal ang mukha. David, hindi yun na iyon, Francesca. Pero hindi pa panahon para sagutin ko ang tanong mong iyan. One of those days, ay sasagutin ko ang lahat mong katanungan. Naguguluhan, napatingin si Francesca sa mukha ng binata. Halata nasaktan iyon. Subalit hindi ito nagpakita ng galit, nakagaya nung unang iwanan siya nito sa sasakyan. Sa halip pinawakan nito ang kanyang kamay at iginiya sa labas, sa gabing likuran na villa, kung saan natatanaw ang malaking bahagi ng lupang nabili nito. Parang isang maliit na hasyenda iyon kung tutuusin. Hindi nga lamang kasing lawak ng hasyenda nila. I am planning to hold a Thanksgiving party para sa pagkakabili ko sa villang ito. Pagkaway-wika ng binata. Kailan ba? Isasabi ko sa aking birthday sa susunod na buwan. Katahimikan. Pareho silang nakatingin sa malawak na lupain. Pagkaway sabay na nagkatinginan. Hindi niya akalaing mapapako ang mga mata nila sa isa't isa. Ang mahinhing tabi ng hangin ng umagang iyon ay nagudulot ang kakaibang atmosphere sa pagkakasolo nila sa lugar na iyon. Hindi niya akalain, hahawakan siya ng David sa magkabilang balikat at inaharap ang sarili sa kanya. Napalunok siya, lalo na nang titig na titig sa kanya ang mga mata nito. Kung bakit, hindi niya maunawaan. Parang kay raming ibig sabihin ng mga titig na iyon, subalit hindi niya mabasa. Sa kanyang sarili, ay hindi nilubos sa maibigay ang pagtitiwala sa lalaki. Sa kabila ng lahat na ngayon, ay tanging ito may tuturing niyang kakampi. Naramdaman niya ang pagkilos ng kamay ng lalaki, pahaplos sa kanyang batok, with his fingers playfully caressing the hollow of her neck. Pakiwari ni Francesca, ay saglit na huminto ang kanyang paghinga, lalo na naman ang haptiya, ang hininga ng lalaki. Sweet and cool under the tip of her nose. Dahan-dahan dumukwang ang lalaki at wala siyang nagawa kundi ang pumikit na walang babalang lumapat ang mga labi nito sa kanyang mga labi. Nanginig ang kanyang mga labi, subalit hindi ito tumanggi sa halip na pinatikim ng lalaki sa kanya. They were sweet and gentle kisses, provoking and teasing at first, and as she responded to his kisses, his arm drew her closer. He claimed her lips possessively once more, crushing her lips with a long passionate kiss that almost melted her whole being. Kumawala ang mga labing iyon at maalab na nanulay sa kanyang leeg, trying to kiss every part of it. She was almost carried away when suddenly she was reminded of every negative thoughts about this man. No, reaksyon niya at malakas na tinulak ang binata. But why? Nadidismay ang tanong nito. Baka nakakalimutan mo na may nobya ka na. Sino may sabi sa'yo? Si Aning. Ang sabi niya, you are already in love with a woman na binabalak mong pakasalan in the future. If this is some kind of revenge, please, nakikiusap ako sa'yo. Yes, I deserve every punishment na magagaling sa'yo ngayon dahil hinama kita noon. But I'm already suffering a lot. Sana tama na iyon dahil baka hindi ko na makaya. And she bursted into tears. Manisan ang ikadulong ni David sa mga bisig nito. Hindi mo naintindihan, Francesca. Marami talaga akong hindi naintindihan, David. Maraming tanong sa aking sarili ang hindi ko mabigyan ng kasagutan. Parang naupo sa kandilang wika niya. Francesca, manisan ang ikadulong ni David sa mga bisig nito. David, bakit namatay ang papa? Ano talaga ang naging dahilan ng kanyang kamatayan? Kung magkakaroon lang ako ng pagkakataon, ay gusto kong ipa-autopsy ang kanyang katawan. Hindi ako matahimik. Ewan ko kung bakit.
Napansin niya ang gustong bumuka ng bibig ni David. Naghihintay siya na may sabihin ito. Subalit, pawang buntong hininga ang narinig niya sa binata. Pagkuwi napatingin ito sa oras. It's getting late. Baka magtaka na ang madrasta mo. Sina Hilda at Gina. Masyado ka matagalan sa paglalaba. Ilang sandali pa, ay nagbalik na sila sa sapa. At usumatuyo na rin ni Aning ang mga labahin. Ibinaba ng siya ni David sa lugar na dati nitong pinagbababaan sa kanya. Nang gabing iyon, hindi siya nakatulog. Iniisip niya ang mga ginawa ni David. Hindi rin siya pinatulog ng mga halik nito. Pakiwari niya, nakadikit pa rin mga labi ng binata sa kanya. Wala isipan na rin sa kanya kung bakit. Hindi siya magawang sagutin ni David sa mga katanungang hinggil sa pagkamatay ng kanyang ama. Hindi ako dapat magpadala.